Serbisyo sa tao! Ang tao! Ang bayan! Ayaw malaban! Ayaw malaban! Ang tao! Ang bayan! Yes mga kababayan, nandito tayo ngayon sa People's Monument, September 13, araw po ng Sabado, kung saan andito po ang mga kapulisan na binabantayan ng mga nagrarally dito kontra sa korupsyon. At tayo naman mga kababayan ay nandito upang makiisa kasi nakita po natin na nandito yung hakbang ng Maisog at mga ilang nagre-representa kay Senador Marcoleta, na kung saan mga kababayan ay lumalaban din kontra sa korupsyon, sapagkat naniniwala po ang taong bayan na ang pagkakaisa ay makakatulong upang mapabagsak ang mga politiko na korap. Dapat ibigay na yan. Ang cute ng card na yan, oh. Yan mama, ang cute. Marcos Tuta. Yung diktador pa system. Alam mo muna sa mama. Parang sigbin. Ano? Ay, oo. Ayun, parang sigbin. Hindi, wala na.
Patayin! Tama. Hitay. Huwag na itulog. Hitay talaga. Saudi ko, ibitay! Kampaguslos. Kaya doon tayo sa Robinson. Hindi pwede doon sana. Dahil hindi kayo makalaban sa korupsyon. Nanakawan na tayo ng harap-harapan. Nagpapakapagod tayo araw-araw. Kaya kong Pilipino, iwan po muna natin. Isang tabi po muna natin ang mga sariling interes natin. Ang mga kulay natin. Mapa-asol, mapa-dilaw, mapa-green, violet, o kung ano-ano pang kulay ay dapat nating iwan at isang tabi at kalimutan sapagkat ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap dahil sa mga politikong kurakot sa ating bansa. Mga Pilipinong minamahal, ipaglaban natin ang ating karapatan. Hindi tayo dapat matakot sa kahit sinong politiko na namumulo sa atin na siyang nagpapahirap sa sambayanang Pilipino. Mapa-Muslim man o Kristiyano, lumabas kayo sa inyong mga bahay at ipaglaban at ipagtanggol natin ang ating mga karapatan. Ang mga Pilipino ngayon ay naghihirap habang ang mga kabataan ay nagpapakahirap sa pag-aaral. Mga batang namamatay dahil sa baha, mga Pilipinong walang makain, habang ang anak ng mga politiko at mga kontraktor ay nagpapakasarap gamit ang pera ng taong bayan. Hindi papayag ang mga Pilipino na matapos ang taong ito, aabutin tayo ng Disyembre na walang mapanagot at maipakulong sa mga kontraktor at politikong kumakain sa taxpayer ng mga tao. Mr. President Bongbong Marcos, ang sambayanang Pilipino ay walang tiwala sa investigasyong nagaganap ngayon. Paano maniniwala ang mamamayang Pilipino na may mapupuntahan ang investigasyong ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Karapatan nating mga Pilipino na hungkatin at imbestigahan kung saan napunta ang budget para sa flood control. Ang flood control na lamang ang natitirang pag-asa ng mga Pilipino, ngunit kinain pa rin ng mga politikong walang awa sa mamamayang Pilipino. Anong klaseng investigasyon pa ba ang kailangan, Mr. President? Anong klaseng investigasyon pa? Sinabi na po ni Diskaya, sinabi na po ni Congressman Toby na sangkot si Martin Romualdez at si Saldico sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ngayon, nung sinabi ni Senate President sa pangunguna ng Senate President na si Z. Escudero at ang Blue Ribbon kay Senator Rodante Marcoleta, ay napilitan ang pamilya Diskaya na tukuyin at sabihin kung sino ang nasa ulo ng nakawang sa gobyerno. Pero nakakapagtaka, ng gabing yun mismo, pinalitan nila ang Senate President at inalis ang Blue Ribbon kay Rodante Marcoleta. Para saan? Alam na! Para paikutin ang Pilipino at magtuturuan lang sila sa House of Representatives. Walang Pilipinong naniniwala sa mga investigasyon ginagawa ninyo. Lahat ng nasa House of Representatives makasarili at hindi nila nilalabas ang katotohanan. Unang-una sa lahat, Mr. President, yung sinabi ng tagapagsalita ng Malacanang na gumagawa kayo ng malawakang investigasyon. Kung seryoso si Ferdinand Bongbong Marcos sa investigasyon ito, isang turo lamang po ng Presidente, mapapanagot at makukulong kung sino ang nagnanakaw ng Kabanang Bayan. Kaso, dahil kasabwat at ulo ng mga buhaya si Bongbong Marcos, hindi niya siniseryoso ang investigasyong ito. Ngayon, ang unang-unang dapat investigasahan ay si Martin Romualdez.
Dapat ang umiimbestiga, mag-imbestiga kay Martin Romualdez at si Zaldico ay hindi ang House of Representatives. Bakit? Ang House of Representatives ay bias, fake news, hindi sila pumapanig sa mamamayang Pilipino sapagkat ang pinapanigan nila ay si Martin Romualdez. Yan yung dahilan kung bakit nila pinalitan ang Senate President. Kasi natumbok ni Diskaya at si Congressman Toby na sangkot si Zaldico. Ngayon, pinalitan nila ang Senate President. Bakit? Para hindi matumbok si Zaldico. Dahil kapag si Zaldico ay nahuli at napilitan siyang aminin ang lahat ng katotohanan. Yan yung dahilan kung bakit pinalitan ang Senate President. Para hindi lumabas ang katotohanan sa mga Pilipino. Yan yung dahilan. Bakit? Kasi pag si Zaldico nagipit yan, magsasabi at magsusumbong-sumbong siya sa mga kasama niya. Kaya pinalitan nila ang Senate President para kasinungalingan ang lumitaw sa mamamayang Pilipino. Mr. President, hindi na po bobo ang mga Pilipino. Hindi na po bobo ang mga Pilipino at takot sa inyong mga politiko na nagpapahirap sa bansa. Yes! Ang mga politikong yan ang nagpapahirap sa bansa. Taon-taon, lalo palagi tayong bumuboto. Palagi tayong bumuboto dahil sa kanilang mga pangako. Bawat eleksyon, ang mga politiko ay tinatawagan at sila'y nangangampanya na kung ano-ano ang kanilang mga pangako. Pero tignan ninyo mga kababayan kong Pilipino, after eleksyon at sila ay naupo, ni hindi mo sila makita, ni kapag pumunta ka sa opisina nila, kailangan mo pang kumuha ng kung ano-ano para makausap sila. Huwag po natin ipagpalit mga Pilipino ang ating prinsipyo at paninindigan sa 500 pera, 5 kilong bigas at 3 lata ng sardinas pag eleksyon. Mga kababayan, iboto po natin kung sino ang totoong may malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Lilipat tayo doon sa kabila mga kapatid. Doon. Pwede yan. Pwede yan. Mga kasama, mga kapatid, doon po tayo sa may likod, sa may puno ng mangga. Doon at least malilim doon. Doon natin isiwalat lahat ang ating mga hinaing, ha? Huwag mahiya, walang leader dito, lahat leader. Kung gusto magsalita. Tama. Malapatan natin dyan. Tama. Tara na lahat. Mainit sa harap ng Robinson mga kababayan, kaya tayo lilipat sa may tabi ng simbahan kung saan ay pinahintulutan naman tayo ng mga pulis. Mga kapatid ng Pilipino, magsilapit po tayo. At kung sino po ang gustong magsalita, dito po, gagamitin po ng lahat ng Pilipino ang gustong magsalita. Karapatan po ninyong ilabas ang inyong inahin. Karapatan niyo po ilabas ang inyong mga inahin. At salo, ang kahirapan at mga paglalakaw ng gobyernong bago. Maraming salamat. Una, umpisa nyo lang sabihan sila dito sa Sino sa Tagibon? Si Moitila! Siya ba hindi ako Tagibon? Si Moitila! Abante! Siya ba hindi ako Tagibon? Si Moitila! Okay, mga kasama, dahil ang ating sinabi na nila, wala pong leader dito, wala pong aksyon. Ano? Ayaw na natin magpipiktima ng baha. Ayaw na natin tatawin nila ang ating mga buwis. Tama! Kaya tayo naririto. So mga kasama, walang leader dito. Lahat ng gusto magsalita, dito nyo itulalas ang inyong sama ng loob. Sabihin nyo, sana tayo kanina. kung sino ang gusto nyo makulong, Hindi na kung sino ang dito gusto nyo, sa labas ng itapon sa kanila. sa Shirai. Si Marcos! Si Marcos ang pinuno ng sindikato! Drug lord! Hanggang sa pagnanakaw sa buhay ng bayan! Opo, 15 lang po. Mamaya, sasalang ako. Saan po kayo sa akin kung sino ang gusto magsalita na para... Magandang gabi sa inyo lahat.
Galing pa ako Mindanao eh. Sino mga Bisaya dito? Bisaya! May gabi, sino tayo liha? Galing pa ako gaya, gikan ko kuhan. Galing pa ako ng Mindanao na mas biyahe dito sa kanina pa umaga natin. Actually, masalamat ako dahil nandito, nakita ko kayo lang dito, kahit konti lang at saka marami at siguro dadami dito mamaya. Hindi talaga nagsayang yung effort ko dito para makita yung kababayan dito sa Luzon. Totoo lang marami na po tayong issue ngayon sa government na to. Sunod-sunod na yung makikipid natin ng gobyerno. Kaya sa amin din namin grabe na, kawawa rin yung mga kababayan natin doon. Wala rin yung mga nagtatrabaho. Pero huwag naman sana gipitin ni Marcos palagi yung Duterte kasi nakikita ng taong bayan kung sino yung mga kagawa niya, yung mga nagpit niya. Nakikita yan. Pero ang ginawa nila, ginawa nila natin. But ginawa nila sa gilingan ba't naririti, you can check there anytime. And then, makikita nyo kung anong ginagawa talaga ng Perantino. Namimiss ko yung tatay ko talaga sa pumunan. Kasi pinahirap nila sa atin. Galing yan din yung gano'n, tapos nagagago na natitra sa pamulama. So, we are disappointed talaga. Sa totoo lang, maraming mga kabisayan na gano'n, dito sa Mindanao na nagkanaw na Sino? So, ito pa, Wala, papunta rito. Papunta rito. Paano ko parang sinundan ko silang place? Yung mga baha na yan, control na yan. Tingin ko, tama na yung pangurakot. Hindi na uso yan, my God. Yung ibang bansa, yung katibayan natin sa ibang bansa, ang ganda-ganda na sa tayo sa Pilipinas. Tingnan mo, ang babaho rin. So, tama na. So, yung makita nyo sa ibang bansa talaga nakaka-inspired talaga, nakaka-inspired dito. Disappoint. So, wala. So, hindi na ako magtatagal. Baka, abutin ako na dito. Salamat po sa inyo lahat. Salamat.